Mga ka-Antrep, welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? Kung bago ka lang po sa channel na ito, ang pinag-uusapan po natin dito ay tungkol po sa motorcycle and repair shop at motor parts business and accessories. So, meron po tayo ditong mga tips at mga konting advices and mga opinion na pwede pong i-share sa inyo bilang nandito na rin po sa ganitong industry. So, mga ka-Antrep, kung magugustuhan nyo po or kung interesado po kayo sa ganyan topic, pakiclick na lang po ang subscribe button at yung notification bell para ma-notify po kayo every time na may ina-upload tayong bagong video. So mga ka-Antrep, ang pag-uusapan natin dito mga ka-Antrep, kasi tungkol po dun sa video mga ka-Antrep na kung ano ba ang magandang motorcycle or engine oil sa ating mga engine, mapa motorcycle man yan, mapa bangka man yan, mapa makina man yan, generator man yan, or mapa four wheels man yan. So may mga nag-comment doon kung anong bagay, kung anong recommend. So may nag-comment doon mga ka-Antrep na simple lang kung ano yung nasa manual ay yun na ang ilalagay at susundin. Okay mga ka-Antrep, itong isi-share ko sa inyo mga ka-Antrep is based talaga ito sa mga experience namin at sa pinagdadaanan namin dito sa shop araw-araw mga ka-Antrep. So, for the longest time, almost 10 years mga ka-Antrep. So, isi-share ko po ito sa inyo mga ka-Antrep. Iba-iba kasi mga ka-Antrep, meron kasi tayong mga tinatawag na mga nasa urban at nasa rural. So, may mga pagkakataon kasi mga ka-Antrep na yung mga kumpanya ng mga motor, hindi mismo mga ka-Antrep yung brand, halimbawa Kawasaki, Suzuki, Honda, Yamaha, mga ano pa ba, hindi sila, 'di ba, merong mga company na dealer ng mga motor. So meron kasi sila mga ka-Antrep, mga pa-promo pa nga ka-Antrep. So madalas itong nangyayari dito mga ka-Antrep, at doon ko nga napatunayan na hindi lahat ng nire-recommend talaga nila ay best para doon sa kanilang mga motorsiklo. Minsan kasi mga ka-Antrep, may mga ka-Antrep tayo na halimbawa kumukuha ng motor sa ganitong company, mga dealer mga ka-Antrep, sa mga dealer ng mga motorcycle, kumbaga hindi doon sa brand ha. So 'di ba, halimbawa, wag na tayo halimbawa ka-Antrep motorcycle dealer, o meron ako diyan mga Kawasaki brand, Honda, Suzuki, Yamaha, ano pa, lahat ng ano ko dyan, lahat ng mga Motor Star, Euro, lahat ng mga unit na mga brand ng motor ay mayroon ako. Halimbawa ako ganun. Ngayon magpapapromo ako, nagpapapromo sila mga ka-Antrep. 'Di ba mayroong pa-promo, halimbawa kukuha ka ng Smash, may libre ng oil at may libre ng helmet at may libre ng kapute ng motor. So yung mga ganun bang mga ka-Antrep. So madalas kasi yan dito mga ka-Antrep, bagong-bago yung motor. Tapos syempre may magdadala dito kasi magpapa-change oil na, may dala siyang engine oil. Tapos yung mga engine oil na yun mga ka-Antrep, kalimitan mga ka-Antrep, wala pa akong na encounter or na experience na magandang klase ng oil yung pinalibre nung dealer na yun sa isang motorcycle or doon sa taong kumuha, sa rider na kumuha ng unit sa kanila. Madalas mga ka-Antrep, yung pinakamurang oil lang mga ka-Antrep at yung mga monograde na oil mga ka-Antrep na kung tutuusin mga ka-Antrep, hindi siya recommendable or recommended para sa mga ganong klaseng unit ng motor, kahit man yan mapa Euro, Rusi, Motor Star, or mga branded na motor, dahil nga bago yung motor. So 'di ba mga ka-Antrep, dapat yung supposedly ang i-oil natin doon, ang ipang change oil natin, lalo na't bago ang ating motor, is yung mga high grade din, kumbaga, at magagandang klase kumbaga ng oil. Doon tayo sa mga 10W40, yung mga magagandang klase ng motor. Kasi aminin man natin or hindi mga ka-Antrep, yung mga sumasagot or yung mga nagraraso na pareho lang din yan oil, monograde, at saka mga semi-synthetic, fully synthetic at monograde, pareho lang din yan oil sa paningin natin, at kung yun yung connotation mo at mindset mo. Pero mga ka-Antrep, that's why nga may reason kung bakit nga ba fully synthetic, monograde, kung bakit nga ba mas mahal ito kaysa sa dito, kasi nagkakaiba sila ng mga ingredients mga ka-Antrep. Kumbaga, pagdating sa performance, iba na yung maibigay nila na maintenance at performance doon sa ating mga engine. Para lang din yan mga ka-Antrep ng mga ano ba, ng pagkain, na kapag ito okay, kapag ito dito, may pagkakaiba pa lang sila in some way, in any way. Hindi yung yun na yun. Sabihin natin ito nakaapa, ito naman naka
tumbler, 'di ba? So same sila na ice cream pero in different way, in any way, at some point mayroon silang difference or pagkakaiba talaga. So mga ka-Andrep, ganun din yung sa oil. Kaya minsan ang nagiging connotation na lang din ng may-ari ng motor, lalo na kung hindi naman, aminin natin, hindi naman lahat ng mga motorcycle owners, lahat ng rider ay binabasa yung kanilang manual. Lalo na kapag pinadalhan na sila ng oil ng company na ganon, mayroon pa nga, may sobra, dinala dito, bit-bit, pag change oil niya ulit kasi pang 800 ml lang ang oil niya, litro ang binigay, monograde. Tapos sabi ko, saan po galing ito? Ikaw po ang bumili nito, libre daw sa company. Libre daw doon sa motor sa pagkuha niya, di ba, mga installment. May kasama pang helmet, may kapote, or minsan depende sa pa-promo nila. So akala nung mga rider, yun yung recommended na oil para sa motor niya. Monograde. So, ano bang pagkakaiba pag monograde lang at mga synthetic based? Okay, wag na tayo doon sa fully synthetic kung medyo mas mahal. O, di ba? Premium. Mono lang siya. Monograde lang siya. Kumbaga, very common, general, kumbaga, hindi siya branded. So, yun yung pagkakaiba mga ka-Andrep. Kaya nga ang connotation, doon sabi nga sa comment na napaka-basic at napaka-simple, hindi kailangang itanong kasi kung ano yung nasa manual, yun ang gamitin mo. But the problem dito mga ka-Andrep is, yun nga yung mga pa-promo minsan ng mga dealer na nag-i-stay doon sa mindset ng ating mga rider at doon sa mga may bagong owner ng mga motor na akala nila yun na yung recommended na klase ng oil kasi yung binigay sa kanila palibre. Pero syempre mga ka-Andrep, dealer yan, company, at nagtitipid din sila. Kaya nga hindi nila bibigyan ng mga fully synthetic, diba, na magaganda klase kasi mahal to think na previous na lang nila yon kasama nung helmet, kasama nung kapote. So yun yung point doon mga ka-Andrep na hindi, meron nga dito minsan ang dala-dala niyang oil na padala ng company, national oil na monograde lang, na national ang brand, monograde. Ang bago-bago ng motor niya, kakakuha niya lang, tapos yun nga ang pa-free. So meaning, hindi nagbase yung mga dealer doon sa recommended talaga ng mga company ng mga motorcycle manufacturers, 'di ba? Kaya doon nagkakaroon ng kalituhan din ang ating mga rider, ang ating mga consumer, ang ating mamimili na akala nila dahil yon dadalhin pa nga minsan niya yung lalagyan, ganito po na oil ma'am, ganito, okay po. So ito kasi yung binigay ng company, ito daw yung i-change oil ko. Ha? Change oil bago ang motor mo, monograde? Kasi nga po mga ka-Andrep, kapag bago, di ba, yung ating motor, hindi bugbog, bago talaga, fittings niyan, ang fittings talaga niyan ng mga gears, ng mga pyesa doon sa loob, fit pa talaga. So, yung mga, mga ka-Andrep, yung mga maninipis na mga oil, like mga 10W40 mga ka-Andrep, 10W30, is talagang maninipis sila na klase. Capable sila talaga na talagang kahit gaano kapit yung mga gears dyan, yung mga pyesa dyan, is kaya nilang manuot, kumbaga sa kasuot-suutan niyang mga yan, dahil manipis sila at madulas sila. Unlike doon sa mga monogrades lang, kumbaga magaspang na klase, hindi kasing nipis, mabilis maubos yung kanyang dulas, yung mga additives natin na mga tinatawag. So, para sa mas mabilis maintindihan ng mga salita na hindi na tayo gagamit ng mga mechanical term, is yung dulas ng langis doon sa mga monograde, ordinary, very ordinary, compare mo doon sa mga high-end or mga branded or mga polysynthetic man yan or synthetic based, ang kanyang dulas ng oil is itong monograde mga ka-Andrep, makapal lang siya o kaya'y madaling maubos yung kanyang dulas. Unlike dito is matagal maubos yung dulas ng kanyang oil. Let's say for example, ang kanyang ingredients na dinagdag dito na oil na pampadulas, let's say for example sesame oil, 1 cup lang. Dito 2 cups of sesame oil. So ganon, example lang po yun ha, yung yung ma-figure out natin kung ano yung pagkakaiba doon. So, minsan doon kasi nagsiset yung dealer doon sa mga rider or sa mga kumukuha ng installment sa kanila. Sineset nila yung mindset na yun pala, akala nila, yun na oil yung binigay na libre, yun yung recommended doon sa motor nila. Doon nagkakaproblema. Kaya hindi naman din nila binuklat yung kanilang
manual. At the same time, libre ito. Pinadala, binigay para daw pang change oil. So yung company, of course, mga dealer, hindi naman yan maggagastos para doon sa mamahaling oil kasi nga libre lang. Ganun ba? Negosyo. Parang ano din, tayo din minsan. Ipapapreview natin yung mga ganito or 'di ba sa mga ano, ipapapreview yung malapit ng mag-expired. Mga ganun, very common na mga technique at mga strategies sa negosyo. So yun na mga ka-antrep, thank you so much at pa-comment na lang kung meron pa kayong gustong katanungan na gusto nyo mabigyan ko rin ng input or opinion sa ating mga pinag-uusapan dito. Bye-bye! Please like the video and comment lang po kayo at pa-subscribe na rin po. Bye!